MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 2 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. ₱10 piso ang iniaalok na pabuya sa makapagbibigay impormasyon sa kinaroroonan ng nagtatago na si Pastor Apollo Kibuloy. Tig-1 milyon naman ang patong din sa ulo ng mga kapwa niya akusado. Sa ano ang kaso to, Mother? Marami yung kaso no? Pero may kasamang child abuse at human trafficking. Ito po ay sina Crescente, Pauline, Ingrid Canada, Sylvie Simanes at Jacqueline Roy. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, nagmula daw ang mga pabuyang ito sa kanilang mga kaibigan na frustrated na sa estado ng kaso ni Kibuloy at nais makatulong na mapabilis ang pagkahuli sa kanya. Umapila si Abalos kay Kibuloy na sumuko na at harapin ang mga reklamo laban sa kanya kung talagang wala siyang kasalanan. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the Magandang morning. go across the track Lamig. where the viaduct Magandang umaga, bayan. ship Ito po si Anthony Taberna. where secret Umahabol si Jerry Baha. fires in the Sabi humming. siguro, saan umahabol? We're never coming back. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 Past the mills, past sa umagang ito ng Friday. Yuhuu! gathering storm comes a toll haze. Kumusta po kayo? Matindi ba ang experience nyo kagabi? Grabe nga yung ulan kagabi, no? Para tayong binigla ng ulan. Wrap you in. Para bang may isang banyerang ibinubuho sa ulo mo. Ganong katindi yung ulan. Na-experience nyo po ba yun? Nasaan po ba kayo nang bumuhos ang napakalakas na ulan? Time to dust. Na kahit na nakapayong kayo, mababasa ka pa din. Yun ang nangyari sa akin kagabi. Mga kanyan mga bandang alas 5 hanggang alas 6 pasado ng gabi. Tagulan na talaga Ang sabi po ng Pag-asa ay yan daw po ay tinatawag na localized thunderstorms His name through the at maaaring maulit daw po uli ngayong hapon na ito saan man po kayo naroroon. Ayun. Kapag ka naman umuulan na ganyan na Ivan, tapos may hawak kang payong tapos merong isang dalaga na mababasa ng ulan,
di nandidiyan ka ngayon. Papayungan mo siya. Kahit na medyo nabigla yung dalaga, ma-appreciate niya yung pagpapayong mo sa kanya. Parang eksena sa isang K-drama yon. Tapos pinapayagan mong ikaw yung mabasa. Ikaw yung mabasa, pero siya hindi nababasa. Ganun katindi yun. Ang tawag doon ay Maginoo. Tapos biglang tutugtog yung soundtrack na sadya bang swerte-swerte lang pag umuulan. Yee! Di ba? Yan yung mga eksena nung at least no tayo ay nag-aaral pa no ng kolehiyo. May mga lalaki kasi na ayaw magdala ng payong. May mga ganun, parang sa gabal. Yung iba naman, yoko, di baling mabasa ako, lalaki na may ganun Ewan ko ba kung saan natin napulot yung ganung klase ng ugali. Pero iba yung may dala kang payong, kahit na nga ba folding lang yung payong, lagay mo sa bag mo, para pag panahon ng pangangailangan, nandiyan ka lagi. Iba ka naman pala, Ivan. Kaya ayaw daw magpayong ni Ivan. Gusto niyang maulanan para siya magkasakit, para may dahilan na hindi makapasok. Bullshit. No? Na-experience ko yun nung college ako. Pero ako naman ang pinayungan. Kasi wala nga ako dalang payong. Basta magdala kayong payong. Ayun lang ang sinasabi natin para hindi po tayo magkasakit. Usong-uso, sakit si Kong Angel nga dito Si Kuya Angel nga kahapon narinig ko yung boss. Sabi ko, ba't ganyan boses mo? Ayun, umuwi na. At ngayon, kaya si Yuel Reyes Subel, ang inyong napakinggan kanina, si Yuel Reyes Subel, ay siya po yung pinch hitter. Okay namang mag-pinch hit kay Kong Angel malaki bayad yan no? Pagka ikaw yung reliever, ang tawag namin dito sa radyo ay nag-pinch hit. Ayan, na pinch hit. Ang tawag pag ikaw nag-pinch hit, pinch hitter ka. Malaki bayad doon. Para 5,000 isang oras, no? So may 10,000 si Yuel. Magpaalmusal ka naman, Yuel. Iba kami dito sa DCRH mag-pinch hit. Kaya nga ako, ayoko umabsent Kasi ang laki ng abono. Ako lalo na pagka naituro mo, ayun yung po yung andun po si Pastor Kibuloy. 10 milyon yun. Hindi. Yan po yung in-announce ni DILG Secretary Bernard Abalos. Talaga namang, tama ka dun, Secretary Abalos, sa iyong terminong ginamit na ang marami are somewhat frustrated. Para bagang ganun ba kahina ang ating pulis? Parang ganun bang kahina ang ating intelligence community? Ganun ba kahina ang iba pa nating law enforcement agencies? Tandaan po ninyo, mga kababayan, ang maaari pong mag-serve ng arrest warrant ay mga law enforcement agencies. Pulis lang ba yan? Hindi. Nandyan din yung NBI. At nang totoo nun, kapag ka po nandiyan din yung army o yung militar, law enforcement agencies din po ito agency din po ito. So meron, pero ano ang dating nun? Ang tagal na nung arrest warrant, hindi lang si Kibuloy pati si dating Bucor Chief Gerald Bantag wanted, hindi nahuhuli. Ano na lang ang ibig sabihin nun? Hindi ba frustrating yon? Ayan, kailangan pang maglabas ng nagpaluwal daw yung ilang mga kaibigan, hindi na po binanggit ni Secretary Abalos, yung pong nag-donate ng reward money na ito, 10 million pesos, tapos tig 1 million dun sa ilan to? 5 ba tong kasama niya? 5 yung ang dami kasing pangalang nandito 1, 2, 3, 4, 5 nga, 5 tao. So bali total of 15 million. Ang tanong, sina Pastor Kibuloy ba ichuchuchu ng kanyang mga kasama? Ganun yun Actually, yan po ang dahilan ng reward money. Yung mismong kasama mo ipagkakanulu ka.
para ikaw ay madampot ng otoridad. That's one. Number two, bagamat hindi naman dapat na pulis ang makakuha ng reward money, pinagbubutihan nung manghuhuli yung kanilang pagtatrabaho. Pagkatapos palilitawin na lang na may nagbigay ng valid information leading to arrest of somebody, kung po yun, ang kumukolekta naman nun, yung pulis. Hindi, pero bawal po. Hindi po dapat makakolekta ng reward money yung pulis. But be that as it may, sabi nga nung mga abogado, sa totoo lang, kahit na wala naman dapat na reward money, ay mabilis na huhuli ang mga ito. Kaya nga ang pulis ngayon, sabi ni General PNP Chief General Marbil, pinag-aaralan nilang sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang sabihin niyang alam niya kung nasaan si Pastor Apollo Quibulon. Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang banner story po ngayon ng halos lahat ng mga pahayagan gusto ngang gawin ni Mother na pambungad na balita Ito po ang banner story po ng Philippine Star. Ito po yung Philippines Japan Inc. Military Access Agreement. Yan din po ang banner story ng Inquirer. Yan din po ang banner story ng Manila Bulletin. Ayan, yung mga malalaking, ito po. Yan po. Ano po ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, importante po itong balita na to. Kaya ang tanong, importante ba to sa atin? Sabi niya siguro, ano pakialam ko dyan? Yun naman kasi ang lagi natin tinatanong pag may napakinggan tayong balita, ang tanong natin, ano pakialam ko dyan? May mapapala ba ako dyan? Kay Pastor Kibuloy, baka sakali, makakachismis ako sa kapitbahay ko may 10 milyon dyan ano pa? Sa bigas, ano ba latest sa bigas? Yun. Sa gasolina, may mapapala ako dyan dahil kailangan kong magpakarga. Naku, late ka na. Alas 6:14 na, kaya tumaas na presyo ng produktong petrolyo. Ang tanong niyo siguro, ano ba mapapala natin dito sa headline na to? Ito po kasing headline na to, ang ibig sabihin po niyan, may panibago na naman tayong kasunduan. Ito po ay Military Access Agreement. Pinsang buo po ito ng VFA o yung RPUS Visiting Forces Agreement. At saka yung sa Australia, merong access sa ano ba tawag doon? Basta may agreement tayo sa Australia. Ang kagandahan lang po sa ganitong agreement, sana tama ang pagkaintindi natin na meron pong access dito ang mga sundalong Japanese at meron din naman po tayong access. Siguro dahil reciprocal naman to meron naman po tayong access sa kanila pong mga karagatan at iba pang bahagi ng Japan. Ang militar po natin ang tinutukoy. Ang kagandahan po nito, hindi naman ito magkakabisa until and after the Senate has ratified it. So kailangan po talaga nito ng dumaan sa Senado. Ilang boto kailangan dito, Yuel? 2/3 ng Senado para ka magpapaalis ng base militar dito. Ganon po kasi ang tungkulin ng Senado. Isa po sa mga tungkulin ng Senado na wala sa House of Representatives ay ang mag-ratify ng treaty. Ano po? Wala po sa House yun. Baka akala nyo, pareho lang naman tayo, senador ka, congressman ako. Wala kang kapangyarihan na mag-ratify ng treaty. Ang Senado may ganyang karapatan. So, hindi pa po ito may patutupad. Kaya yung mga may violent reactions na dyan, kalma lang. Hector, kalma lang. Hector. Kilala niyo ba si Hector Calma? Hector the Director. Kalma lang po kayo dahil sa dadaan pa po ito sa scrutiny ng mga senador. Pero depende po if the president has the backing of the majority, actually overwhelming majority kailangan 2/3 votes ng Senado, that's 16 16 votes ang kailangan para po ma-ratify ito. So kung ayaw nyo po ito, maglabi kayo sa mga senador ninyo
Sabihin nyo, wag kayong bumoto dyan. Pero kung sang-ayon po kayo dito na magkaroon po ng ganitong klase ng access ang Japan military sa ating bansa, sabihin nyo, suportahan ng mga senador yan. Okay? Yan po yung ilan lang sa mga balitang ating sinusubaybayan. At siyempre, Senado pa rin. Meron pong nagbabangayan doon, isang babae at isang lalaki, Nancy Binay, Alan Peter Cayetano, nagkasampahan na ng kaso. Nag-file na po ng ethics complaint. Ito pong si Nancy Binay laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero ang tanong, bakit nag-triple ang presyo ng Senate building? Yun ang issue. Yung demandahan, lang yan ang tawag dyan peripheral issues lang yan Pero yung main issue, bakit lumobo ng 23 billion humigit kumulang ang presyo ng new Senate building at 663 million doon ay para lang sa halaman sa landscaping. Nakaw, yun po ang pinakamalaking issue doon, hindi yung away ng mga senador. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Merong gumawa ng libro May gumawa ng libro. Eto. Nako, sigurado itong librong ito, maraming sold out na daw Sold out na daw yung libro Ha? Isip-isipin mo, kagaling ng taong ito, no? Nakagawa ng libro. Malaki ba kita sa libro? Ayan, ako may kopya na ako. Ewan ko lang kayo. Basta ako may kopya na ako. Mamaya papakita ko po sa inyo itong libro. Oras po natin, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapkauhun, 6:19 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Carbocystines. Lampasan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Tuesday, July 9, 2024. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Mid-year revenue target ng customs lumampas sa koleksyon, sumipa sa higit 456 billion. Presyo ng bigas posibleng bumaba ng 5 piso kada kilo sa susunod na buwan. 44% ng mga Pinoy tiwalang gaganda ang buhay sa susunod na 12 buwan. Senator Nancy Binay naghain na ng ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Ulan na dala ng easterlies nakaperwisyo sa mga motorista sa Metro Manila. Baha at traffic naranasan. Disposal operation sa mga paputok na uwi sa trahedya. 19 na bomb experts sugatan sa pagsabog sa Zamboanga City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. Nalagpasan po ng Bureau of Customs ang target na nitong mid-year revenue collection sa unang 6 na buwan ng taon. Sumipa po sa 456 billion na humigit kumulang ang koleksyon ng customs mula Enero hanggang Hunyo. Ito po yung mas mataas ng mahigit 3 bilyon o 3% sa kanilang target na nakikitain sa kalagitnaan ng taon. Mas malaki po ang koleksyon ngayong taon ng 5.22% o 22.62. Basta
Napakaraming numero nito, hindi nyo naiintindihan. Basta mataas. Masyadong marami tong numbers na to. Basta mataas, ayan, nakikita nyo naman. Ang kanilang koleksyon ay halos kalahating trilyon na ngayong first half ng taon. At congratulations dahil more than 3% daw ito sa inyong mid-year target. Sinabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na maganda ang revenue performance ng ahensya sa magkatuwang na ginagawa ng mga tauhan ng adwana sa pinaigting na valuation method at patuloy na digitalization at modernization ng sistema. Alas 6:28 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. May posibilidad na bumaba ng 5 piso ang kada kilo ng bigas sa darating na buwan ng Agosto. Ito po ang pagtaya ng Finance Secretary Ralph Recto kasunod ng ibinabang taripa sa pag-aangkat ng nasabing butil mula 35% to 15%. Ang presyo ng bigas ang pangunahing nagtulak sa inflation mula noong September ng nakaraang taon dahil sa pagsipa ng halaga nito sa pandaigdigang pamilihan. Ito yung imported na bigas. Imported na bigas, ulitin natin na ito'y para sa imported na bigas lamang. Ang gusto nating malaman kung magkano ang market price SRP ng locally produced rice. Ano? 'Yun ang kailangan nating malaman kasi meron nang ibinebenta ngayon na limitado lang yung 29 pesos per kilo. Ito po ay yung lumang stock ng NFA. Pero in good quality pa naman daw. So kung gusto nating malaman pagka lumabas na ang presyo ng bigas na gawa sa atin, ano? 'Yun ang hinihintay natin. Kasi ang gusto nga natin sana mabawasan na yung importation ng bigas hindi dapat na doon iasa yung pagbaba ng presyo ng bigas kasi kapag tayo ay nag-produce ng sarili nating bigas, hindi tayo umasa sa imported, irrelevant na yung pagbaba ng taripa sa imported rice. 6:29 ng umaga, na imbaga bigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Nasa 44% ng mga Pinoy ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay sa susunod na isang taon. Ito batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS na isinagawa noong March 21 to 25 ng kasalukuyang taon. Sa nasabing survey, 7% ang nagsabing lalala pa ang kanilang kalagayan habang nasa 6% naman ang deadma. Ayaw tumugon. Ito ay nagresulta ng Net Personal Optimism Score na plus 37 na itinuturing ng SWS na very high. Magandang balita ito. Yun lang magkaroon ng pag-asa ang ating mga kababayan. That's very good. Formal lang naghain ng reklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges si Senator Nancy Binay laban kay Senador Alan Peter Cayetano. Partikular na reklamo ni Binay ang pagtawag sa kanya ni Cayetano na marites at buwang. Binanggit din ng senadora ang akusasyon sa kanya na di umani ng gulo siya sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts tungkol sa issue na may kinalaman sa new Senate building. Binigyan din ni Binay na maliwanag sa Senate rules na ituturing na unparliamentary ang paggamit ng mga nakasasakit na pananalita laban sa kapwa senador o anumang public institution. Samantala, tiniyak naman ni Binay na hindi niya palalampasin ang masasakit na banat sa kanya ni Cayetano. Maganda to. Actually, isang magandang bagay itong merong nag-file ng complaint. At ang basis, yung unparliamentary remarks. Yun nga yung tanong ko kay Kumbacher nung nakaraan Ang parliamentary remarks ba, para lang, o ang nakasasakit na salita ba, para lang sa kapwa senador? Sumagot kayo. Sumagot kayo. Ikaw nga nakikinig. Ikaw na nakikinig. Ay, lilingon ka pa. Ikaw na nasa unahan. Ayan, ikaw. Ikaw nga. Para lang ba yan? Kapag ka ba nagsalita ka ng masakit laban sa kapwa mo senador, yun lang ba ituturing na unparliamentary remarks at hindi pwede, at yun lang ang pwedeng ihain sa Committee on Ethics? Yun lang ba? Paano yung mga senador na kung salaulain yung mga bisita nila?
Ano tawag doon? Ano tawag sa mga ganun? Hindi ba unparliamentary din yon? Baka wala nang magawa si Senator Francis Tolentino, ang chairman ng Ethics Committee, kundi mag-imbestiga sa kapwa niya senador kapag ganun. Kasi pagka balat sibuyas kayo sa kapwa niyo senador, dapat isipin niyo rin na nakasasakit kayo sa mga bisita ninyo dyan na kung pagsalitain niyo parang mga tungaw. Parang mga tungaw lang. Kung tratuhin niyo yung mga bisita niyo sa Senado, parang para bang mga walang halaga sa mundo. Parang kayo lang ang mahalaga sa mundo pag nagsalita kayo. Tanungin niyo si Senator Raffy Tulfo kung ano sinasabi ko. Malalaman niyo kung ano sinasabi ko. Bubusit nyo ako eto, maging masaya na lang tayo dahil ang mga naghahanap ng pera ay nandyan po sa Barangay 882 Santa Ana, Maynila. Kung kailangan nyo po ng pera ay lakasan nyo lang po ang inyong mga radyo o ang inyong TV o ang inyong cellphone o basta kung paano nyo kami mapapakinggan at nang marinig din po kayo ni Sherwin Alfaro na iikot-ikot po dyan sa Barangay 882 Santa Ana, Maynila. Ang ating malakas team ay mamimigay po ng sangkatutak na pera. 6:33 ng umaga, ilang lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng pagbaha dahil sa malakas na buhos ng ulan na nagresulta ng pagsisikip ng daloy ng trapiko kagabi. Partikular na binaha ang bahagi ng Espanya Boulevard, UN Avenue, Loton sa Maynila at Welcome Rotonda sa Quezon City. Nakaranas din ng bahagyang pagbaha sa Padre Faura Taft Avenue at sa UN Taft na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagdulot ng mga pag-ulan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Silangan, Luzon at Kabisayaan. 6:34 ng umaga. Mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Sugatan ang 19 na uniformed personnel na kinabibilangan ng bumbero, pulis at mga miyembro ng Philippine Coast Guard at Philippine Marine Corps matapos na aksidenteng sumabog ang mga nakumpis kanilang paputok sa Zamboanga City. Mula sa 19 na biktima, 5 sa kanila ay matindi ang tinamong sugat habang 14 naman ang minor injuries. Nangyari ang aksidenteng pagsabog ng mga paputok alas 5:33 ng hapon sa firing range ng Marines sa Barangay Kabatangan, halos 6 na kilometro lang ang layo mula sa Zamboanga International Airport. Sa inisyal na investigasyon, nabatid na nagsasagawa ng disposal operation ng mga otoridad sa mga nakumpiskang paputok sa isang warehouse sa syudad nang biglang sumabog ang mga ito nang hindi inaasahan. Bukod sa mga sugatang biktima, napinsala rin ang kisame ng pader sa paliparan. Susunod, alamin natin ang detalye ng 10 milyong pisong pabuya na iniaalok po ng DILG Secretary Benhur Abalos sa makapagtuturo ng kinaroroonan ni Pastor Kibuloy. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:35 ng umaga. This time check is brought to you. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitmantsa, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Mukhang kailangan na nating tawagin si Tom Cruise, aka Secretary Benhur Abalos. Secretary Abalos, magandang morning. Si Katunying po ito. Katunying, magandang umaga po. Ka Jerry, sa lahat po ng mga nakikinig, magandang umaga po. Si kumbatsero po ay naglalakwatsa. Iniwanan akong mag-isa, Secretary. Ganun ba? Hindi ba kayo naaawa sa akin? Sorry, mag-isa ka pala ngayon, Katunying. Kaya
Kayo na ang tinawag ko at alam nyo, importante ngayon yung may katandem, di po ba? Napanood ko yung katandem nyo si General Raymart Santiago eh. Ganun ba? Kailangan talaga. General, Secretary, Sec, may tao sa likod. Meron sa likod. May sumisigaw sa inyo. Anyway po, Secretary, kaya po kami napatawag sapagkat alam ko pati kayo ay frustrated na kahit na napaka-high profile nito pong si Pastor Apollo Kibuloy hanggang hindi siya nahuli. Bakit po ba umabot pa sa kailangan mag-offer kayo ng 10 million peso reward? Well, ganito yung katunying at sa mga nakikinig sa atin. Umpisahan natin sa kaso. Ano ba itong kasong to? Ito ang tinatawag na Republic Act number 7610 o yung proteksyon ng mga bata laban sa pag-aabuso, exploitasyon at diskriminasyon. Ito yung bata, mga minor de edad. Yes. No? Kung iisipin natin, talagang ibang klaseng kasalanan ito. Pangalawa, human trafficking of persons, no? Yung Republic Act 9208. Na ganong katindi ito, na ito'y non-bailable. Ganong katindi ang kasong ito. Ito'y nilabas ng korte at trabaho ng kapulisyahan na implement ito. Ito'y trabaho lang katunyo. Yeah, po. Pero ang masaklap dito, ini-implementa mo na. Ikaw na yung binasa. Ikaw pa pinagbumukang masama. Ikaw pa pinagtatawanan. At ganito pa nangyayari. May sistema tayong sinusunod. Yung mga ordinaryong tao, susurrender, magpapiyansa, yan ang sistema ng ating bansa. Kung walang susunod dyan at lahat gagawin niya, babaksak ang bansa natin. Kaya dito nga, sabi ko nga, napakasimple eh. Ang batas ay batas. Kung magkamali ka, sumunod ka lang sa proseso. At ang may kasalanan na gagawa ito at lalabag, talagang dapat lang kulihin at ikulong. Ganong kasimple yan. Kaya nga ako'y nakikiusap na kay Pastor, no? Dahil meron naman tayong korte rito eh. Pakita niya yung defense niya. Sinasabi niya wala siyang kasalanan. No? Ito defense niya, sabihin niya. Para mapakinggan naman. Sa Senado nga, pinapatawag din siya noon eh. No? At meron naman siyang siguro masipapalo, mga kaibigan naman siya doon. Pero nakita naman natin ang nangyari. Hindi na nga dumalo sa Senado. Hindi dumalo dito sa hearing. Pinagtatawanan tayo. Ang sistema, tinatapak-tapakan. Hindi naman natin papayagan yan. Pero hindi pa ho ba tukoy kung nasaan as we speak, ito pong si Pastor Kibuloy kahit na wala pa itong reward money? Well, meron naman. Meron naman. Kaso, mas maganda ito, mas titibay ito dahil alam mo, may mga kaibigan ako na nakikita nga ito at napuprustrate sila mismo. Opo. Kaya sabi sa akin alam mo, Benar, ito, pagpupul kami ng pera, lahat kami. No? At ang reward ay 10 million pesos para kay Pastor Apollo Kibuloy. At tigi 1 million sa kanya mga co-accused, kamukha nung Sylvia Timanes ba ito? Si Ingrid Canada, 1 million din. Jacqueline Roy, 1 million. Presente Canada at may dalawa pa na hindi ko na maalala. No? Basta iyan ay on record, iyan ay ang reward na ino-offer namin. Inuulit ko, no, ito'y galing sa aking mga kaibigan, walang kinayama ang ahensya dito o kung sino man. So, kasi nga ang dami na pong naghahanap sa kanya kay Pastor Kibuloy Ang PNP po meron pong tracker team talaga para sa mga ganitong klase po ng fugitive, hindi po ba? Pero ngayon po ba, ano ba ang instruction nyo sa PNP hierarchy po tungkol kay Pastor Kibuloy? Well, tuloy-tuloy ito, Katunying. Tuloy-tuloy. Kaso, ang isa pang naging problema nga namin, once pupunta ka sa isang lugar, we must remember na marami siyang mga followers, no? Yeah, po. Talagang hinaharang ang kapulisyahan. Kaya naman ako'y nananawagan na sana naman ay makita naman natin ang talagang nangyayari dito, no? Meron po itong warrant, no? At ang kanyang kasalanan na sinasabi ng korte ay medyo mabigat, kaya nga non-bailable. Sana makita ng ating kababayan to na ginagawa namin naman ito dahil ito'y ayon
sa sistema ng ating korte, ng ating bansa. Eh, Kung bawat isa, ganyan ang gagawin. Walang mangyayari sa bansa natin. Kaya ito, talagang gagawin namin ang trabaho namin dito. Kaya lang po nabanggit nyo na may mga tao, siguro, mga diehard supporters who are also willing to die para po kay Pastor Kibuloy. Ano po gagawin nyo para po mawala yung ganong hadlang? Kaya sana maunawaan ng ating kababayan na ganong kahirap ang hinaharap ng ating kapulisyan. Hindi ka pwede magdala ng 5 tao lang dyan o 10 o even 20. Pagtutulungan yan. No? Kaya kinakailangan dito isang mahinahong ka dyan, hindi ka papalag, maski pinapasa ka ng tubig. No? Kasi paano dapat medyo siguro marami-rami kayo para paano protection na rin nyo sa isa't isa. Power in numbers. No? Kasi kung kukonti, baka kung ano palalo mangyari. Sana maunawaan ng ating mga kababayan yan. At sa mga supporter naman ni Pastor Kibuloy, ako talaga nananawagan. No? Alam ko, naniniwala po kayo kay Pastor, pero sana maniwala rin tayo sa sistema ng ating bansa. Pare-pareho naman tayong Pilipino rito Kung talagang wala ka sa si Pastor, ilabas siya sa korte ito. Meron tayong mga West na makikinig dito. Kung hindi kayo naniniwala sa West, pero pa tayong paraan ng ating batas, pwede umapila yan. No? Hanggang Korte Suprema, ilan yan. No? Kaya nga, iyan ang ginawa ng ating sistema nang sa gano'n talaga magkaroon ng tamang hustisya rito. Ever since ganyan ang ating batas, yan po pinapatupad. Hindi, saka naalala ko po, Secretary, nung pong sila pinapatawag sa Senado, ano pong sabi nila? Sampahan nyo na lang kami ng kaso sa husgado at see you in court. Parang ganun Tapos ngayon, ang husgado yung naglabas ng arrest warrant, ayaw naman nilang kilalanin o respetuhin. Yun nga ang ibig ko sabihin, Patunying, at hindi naman maganda itong mensahe sa ating mga kababayan. In fact, may salita pa yatang parang hindi magpapahuli ng buhay. Ganun pa yata hindi ba? So, ito habang tumatagal ito, para sinasampal tayo nito. Kaya nga ako'y nananawagan kay Pastor na let's end this. No? Alam ko naman at ikaw ay talagang ang iyong profesyon, yung mga sinasabi mo tungkol sa ating Panginoon. Sana naman, Pastor, ako'y nananawagan sa iyo. Please, sumurrender ka na, magkaroon ng katahimikan ng isyong ito, at ito'y alang-alang na rin sa follower mo. No? Kung ikaw ay naawa sa follower mo at sa kanila, alang-alang sa kanila at sa sarili mo, sumurrender ka na. Pero yun ang aking panawagan. Kasi kung hindi ka susurrender, talagang huhulihin ka namin. Hahanapin ka namin sa bawat sulok ng Pilipinas. Ano po ang order ninyo sa mga pulis if kumbaga in the event po na dahil nga may mga maiinit din ng mga supporters at baka mismo si Pastor, ano pong instruction nyo kung maging violent katulad dati o kaya higit pa kaysa sa dati na meron po kayong pinapunta doon sa kanila pong lugar sa Davao? Well, yun ang naging instruction ni Chief PNP Mabir at ang aking advice, na talagang maging mahinahon, walang gagalaw, maski ikaw ay sinisigawan, wina-water cannon o kung ano pa. Hanggat maaari, yung maximum restraint, maximum tolerance. Pero alam mo, sana makita natin ang problema rito dahil at any given time pwede magpatawag na napakaraming tao nito. Oo nga Ganun po. At kung minsan nakita nyo sa litrato, pati mga bata, nandun pa, ginagawang human shield. Hindi ba? Oo. No? So yun naman, ito na-explain na ni Jean, nakita ng videos ito, pinakita natin ito. We cannot tolerate this kind of thing. No? Kaya nga, ito ang ginagawa natin ngayong kaso. Pero meron pa ba kayong information na may mga armado dun sa loob kung saan sila maaaring nakatago o nagtatago? Well, nag-surrender sila. To be fair with Pastor Kibuloy, nag-surrender naman ng mga ilang barel ang ilang mga tauhan. Ito'y ayon sa record ng Camp Crame. Pero sa ganun, we will never always discount that fact. At any given time, hindi mo masabi, isang putok lang yan. Isang putok lang yan, isa lang manggulo dyan. Yan ang problema mo dyan. Kaya nga, ito lahat ang mga bagay-bagay
na talagang ini-evaluate ng PNP, ganun po kahirap ang trabaho ng pulis dito. Not mentioning the fact na may mga impluwensya pa ron itong taong ito sa ibang mga kapulisan natin doon. Hindi mo maaalis yun. No? Yung mga nakatanim, parang nakatanim, ano? Totoo yun. No? You must also consider these things. Kaya lahat yan kinukonsidera at talagang inaano maigi dito sa plano. Do you consider Pastor Kibuloy as armed and dangerous at the moment? Well, at the moment, dahil nag-surrender, no, hindi naman. Pero considering yung kanyang kapangyarihan na magtawag ng marami mga followers, at ang mga followers mismo hindi mo masabi because of their obedience to Pastor Kibuloy. No? Hindi mo masabi kung anong magawa din nila. No? Kaya nga ako nananawagan na ito'y para sa followers niya. No? Kung talagang mahal niya, followers niya, let's end this. Sumurrender siya, may proseso. Demokrasya naman ng ating bansa No? This is a democracy, pero ito'y order na ng korte In-evaluate na ang kanyang depensa. In-evaluate ang kanyang mga statement, everything. At ang sabi ng korte, may warrant ka. Ano ka na? Sumurrender ka at ikaw dapat managot sa mga nangyaring ito. Ilabas mo sa korte ang depensa mo. Sinabi, napakasimple. Naisip ko tuloy, Secretary, hindi ba ang contention nila kaya ayaw nilang marap sa ICC ang dating Pangulong Duterte sapagkat ang sabi nila meron namang husgadong gumagana dito sa Pilipinas. Kaya nga hindi ba? Di ito mismo yung subukan nila ang gumaganang husgado sa Pilipinas sa kaso ni Kibuloy at iba pa. Totoo yun. Ang problema, kung ano yung convenience sa'yo, yun ang sinasabi mo parati Kaya nga mapunta mo yun at mapunta ka sa ganung klase, iba na naman sinasabi. Iba na naman sasabi. No? I just do hope na sana naman pakinggan tayo ni Pastor sa ngayon. No? Last na lang po, Secretary, totoo ba yung narinig ko that you are contemplating on filing a case of obstruction of justice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Si Chief Marbil yun, no? Nakikinig ako sa interview niya kahapon. Opo. Pero all of these things must be studied. Dapat maigi. Dahil may tinatawag tayo for harboring, concealing, etc. No? Dapat pag-aralan maigi ito kung talagang pumapasok doon sa batas na yun. Doon sa sinabi niya na alam niya kung nasaan si Pastor Kibuloy. Ayan, ganun. Yes, medyo gray area. Dapat pag-aralan maigi. Yes, sir. Secretary Benher Abalos, salamat po sa inyo ng marami at magandang umaga po. Well, maraming salamat Katuni at sa nakikinig. Magandang umaga. Magandang umaga po. Si DILG Secretary Benher Abalos. Yan ang ating Mission Impossible. Paano mo nga naman, kung ikaw yung pulis, paano mo aarestuhin nang hindi magkakasakitan ang isang tao na pinoprotektahan ng kanyang mga supporters? At ang matindi nun, baka may mga kaibigan din sa loob ng organization. Yung bang tipong, Sir, may darating dyan. Ito, nagpaplano na kami. Darating kami dyan. Umalis ka na dyan. Na-imagine nyo po ba yung mga moles, yung mga kwento ng moles, pagka nanonood kayo ng pelikula? Jerry Para at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Wala pala si Jerry Baha. Sandali po lamang, oras po natin 4 minutes bago ang alas 7 na umaga. Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC
mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, may nanalo na ba? May napili na ba si RH6 Sherwin Alfaro dyan sa Santa Ana? Sherwin, go, go, go! Yes, magandang umaga Katunying. Dito nga sa Santa Ana, Maynila ay napakaganda dahil alam mo bang heritage area ito at hindi pwedeng magpatayo ng building. At palingitan pala dito sa Santa Ana, ginagawang shooting area ng mga serye, ng mga pelikula. Yan, oo, dahil marami dito mga antigong bahay. Mga kabayo, yung mga kabayo, andyan pa ba yung mga kabayo? Wala nang kabayo sa Santa Ana, nasa Cavite na. Nasa Cavite na ho. Dati may karerahan ng kabayo dyan sa Santa Ana Park. Dati, sa may Santa Ana. Ngayon nasa Carmona, Cavite na, no? Oo, nalipat na lahat ng kabayo at saka yung racetrack mismo kasi yung dating racetrack dito, tinayuan ng mall. Oo nga, tama. Nagiging na. Oo, tama. Yan yung kapitbahay na ng Makati, no? Oo, pero itong partition ng Santa Ana at saka ng Makati, talagang napakaganda ng lugar. Dito ka lang makakakita pa ng mga bahay ng 1970s pa, mga kahoy pa. Yan, no? Kahoy pa yung mga yan, yung katawan. Palagay ko, hindi lang 70s yan mga earlier pa Oo, parang mga 60s. Kasi yung mga disenyo ng bahay ng 60s na mga panay kahoy, yung materyales. At syempre, swerte rito. Ayun, may luma din. May lumang radyo. Ayan, no? Nasa bigas. Nakatuntong sa bigas. Sabi siguro, mahal yung bigas. Oo, ano ho itong radyo nyo pinatatao nyo rito para magtinda? Radyo na Promax. Pahinaan nyo nga na konti, ang lakas ang inyong radyo. Pahinaan nyo po. Pahinaan nyo na konti. Ay, naka-scotch tape na pala yung volume. Yun lang. Hindi pwedeng hinaan. Pati yung istasyon ng radyo, nakapako sa 666 yan. Oo, nakatali na rin. Wala nang alisan yan. At yung pangalan nyo? Teresita Ramos po. Si Nanay Teresita, palagi kayo nakatune in sa DZRH. Opo. At sino pa po rito ang announcer tuwing umaga? Jerry Baha at Anthony Taberna, 2x2. Yun. 2x2. Yun, o. Maraming salamat po, Nanay Teresita. Thank you po. Meron ka 1,000 pesos. Salamat po ng marami. Maraming salamat. Yan si Katunying. Katunying po. Maraming salamat. Nanay Teresita, Nanay Teresita, matagal na ba kayo nakikinig sa DZRH? Opo, naano lang po dahil yung radyo namin minsan yung siraan tuner. Minsan nasisira, palitan nyo na. May pambili na kayong radyo. Opo. Thank you. Teresita, dahil maganda ka na, ito lalo ka pang gaganda kapag sinot mo ang DZRH t-shirt. Salamat po ng marami. At syempre meron ka rin grocery bag mula sa DZRH. Dito na natin sa tindahan idadaan. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat po, Katunyeng. God bless po. Thank you po, Nanay Teresita. Salamat at dahil sa inyo, patuloy na nagna-number 1 ang DZRH at number 1 kami ngayon sa latest Kantar survey. Kaya naman nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pakikinig at pagtutok sa DZRH. Kaya naman laging tumutok sa DZRH at manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas Promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Pati yung aso nakikinig sa DZRH lumapit, gusto yata magpa-interview. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP.
oras. Kapopoy, 9 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng mga pangunahing balita, Reciprocal Access Agreement nilagdaan ng Pilipinas at Japan. Ating Pangulong Rodrigo Duterte posibleng kasuhan ng obstruction of justice dahil kay Pastor Kibuloy. Pulis Las Piñas na nanuntok ng drug suspect sinuspinde ng 6 na buwan. Motibo sa pagpatay sa magkasintahan sa Tarlac, tuki na. CIDG 90% ng tapos sa investigasyon. Suspended Mayor Alice Guo, matindi ang trauma, hindi muli makakadalo sa susunod na hearing ng Senado. Dalawang paslit na nawawala, natagpo ang patay sa loob ng kotse sa Pampanga. Teka muna, hindi ba naulit tong balita na to? Meron din ganito nung araw? Parang pareho din. Yung naglarong bata, nakulong sa kotse, tapos na-suffocate, namatay. Ganito rin ba kwento nun? Pambira, naulit. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. Alas 7:11 na ng umaga, nasa 90% na ang pagresolba sa kaso ng pagpatay sa Kapampangan beauty queen na si Geneva Lopez at kasintahang Israeli na si Yitzhak Cohen. Ito po ang kinumpirma sa DZRH ni PNP CIDG Director Leo Francisco. May mga kaukulang proseso na lang daw silang kailangang asikasuhin upang mas mapalakas pa ang mga isasampang kaso laban sa mga sospek. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon pero malapit na silang matapos sa pagkwestiyon sa mga testigo at sospek sa nasangkot. Sa ngayon, ongoing yung ating investigation pero we are about 90 to 95% na matatapos to at almost done na yung ating questioning sa mga hawak nating testigo or suspect, but we need to follow some processes para hindi natin ito maligtaan. May 7 kaming person of interest at yan po talaga ay hindi dalawa lang. So more than 2 po yung ating tinitingnan suspects at sa ngayon po ay may 3 po kaming arrested at 2 po yung nag-surrender. So may 2 pa po kaming tao na hinahanap. Yan po ang tinig ni PNP CIDG Chief Major General Leo Francisco. Pangkay na makita ang 2 batang magkapatid sa loob ng isang nakaparadang sasakyan sa Santo Tomas, Pampanga. Sa report ng pulisya, may layo lang na kalahating kilometro ang nakapark na sasakyan kung saan nakita ang bangkay ng 2 bata. Nasa edad na 5 taon at 6 na taong gulang ang mga bata. Sa buong akala ng kanilang ina ay kinuha ng kanilang tatay na nakatira sa kabilang barangay. Itinanggi naman ng tatay ng 2 bata na kinuha niya ang mga anak at huli niyang nakita ang mga ito noong buwan pa ng Hunyo. Sa inisyal na investigasyon, walang nakikitang foul play sa pagkamatay ng 2 bata bagamat kailangang isailalim pa sa otopsiya ang mga ito. So parang ganun lang yun, walang detalye to. Bakit nandun sa loob ng sasakyan yung mga labi ng 2 bata? Kasi naalala ko dati yung halos kaparehong kwento, yung 2 bata nakitang may bukas na kotse, pumasok sila sa loob, pagpasok sa loob nag-automatic lock, sarado yung pinto, hindi marunong yung 2 bata. O kaya nung nakita nila patay na. Ito walang ganung detalye, no? Pero ang sabi ng pulis ay walang foul play.
bakit namatay? Paano namatay yon sa loob ng sasakyan? Ganon din kaya? Suffocation din ba? Ay, sus Mariano Kaindo. Bantayan natin. Ilan taon yung uli? 5 taon at 6 na taong gulang. So medyo mahina pa, hindi pa marunong dumiskarte ito. Ay, nako. Bantayan po natin ang ating mga anak. 7:14 ng umaga, sinuspende ng 6 na buwan ng isang pulis sa Las Piñas City na nanuntok at tinadyakan pa ang isang babaeng drug suspect na kanilang nahuli sa anti-drug operations. Sa desisyong inilabas ng 3rd Division ng Korte Suprema, napatunayang guilty si Corporal Herminio Bismonte sa simple misconduct of using excessive force at coercion ng manakit ng drug suspect. Nagugat ang kaso nang magreklamo ng physical abuse ang drug suspect dahil sinuntok siya sa muka at saka tinadyakan sa tuhod at tiyan ni Bismonte nang pumalag siya habang inaaresto nito. Inihain ng suspect ang reklamo sa NAPOLCOM na nagdesisyon na patawan ng 1-rank demotion si Bismonte dahilan upang umapila siya sa Civil Service Commission at inirekomendaman naman ng ahensya na sibakin na siya sa serbisyo. Dito na nagpasaklolo sa Korte Suprema si Bismonte dahilan upang pag-aanin sa 6 na buwang suspensyon ang parusa sa kanya. Posibleng hindi pa rin sumipot si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa susunod na Senate hearing dahil sa trauma at stress. Ayon kay Attorney Stephen David, legal counsel ni Guo, traumatized at na-stress ang alkalde sa mga ibinabato sa kanyang aligasyon nitong mga nagdaang pagdinig. Sa katunayan pangaraw, may mga iniinom ng gamot si Mayor Guo pero wala pa silang maipakitang medical certificate dahil takot din anyang masangkot ang mga doktor kaya ayaw magbigay ng ganong sertifikasyon. Pero sabi ni Senator Risa Ontiveros, bagamat importante ang mental health, hindi ito dapat gamitin para matakasan ang kanyang pananagutan. Una nang nagbabala sina Ontiveros at Senator Win Gatchalian na posibleng makontempt o ipaaresto si Guo oras na hindi pa dumalo muli sa susunod na pagdinig. Bigo ang Senate Sergeant-at-Arms na isilbi ang subpoena para kay suspended Mayor Alice Guo at mga miyembro ng kanyang pamilya sa kanyang farm sa Bamban Tarlac. Ito'y dahil tumanggi ang kanyang mga helper na tanggapin ang dokumento dahil matagal na umunong hindi nagagawi roon ang alkalde. Hindi rin umano kilala ng mga tauhan ni Mayor Guo sa farm ang iba pang individual na nakapangalan sa dokumento, kabilang sina Sheila Lial Guo, Wesley Lial Guo at Yan Jiang Guo. Gayunman naisilbi rin ang subpoena sa kampo ng Mayora matapos natanggapin ng kanyang abogadong si Nicole Hamilla ang dokumento. Pero paglilinaw ni Attorney Hamilla, tanging si Mayor Guo lamang ang kinakatawan ng kanilang law office dahil ang alkalde lang ang kanilang kliyente. Alas 7:17 ng umaga, posibleng kasuhan ng obstruction of justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung patuloy itong tatanggi na tukuyin kung saan nagtatago ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ni Police Colonel Jean Fajardo, spokesperson ng PNP, na alam pa nila kung seryoso si Duterte. Sa sinabi nitong alam niya ang kinaroroonan ni Kibuloy, ngunit hindi niya ito maaaring sabihin dahil sa tinatawag na attorney-client privilege. Inanunsyo ng PNP ang posibilidad na kasuhan ng dating Pangulo makaraang mag-alok si DILG Secretary Benher Abalos ng 10 milyong pisong reward sa sinumang makapagtuturo na magreresulta ng pag-aaresto sa puganteng televangelist. Alas 7:18 ng umaga. Susunod! Sino itong magaling na aktres sinisi ang sarili sa paghihiwalay nila ng asawang aktor? At may aksidenteng sinusubaybayan si RH29 Boy Gonzales at matinding traffic naman ang binabantayan ni RH52 Edniel Parosa na para siyang traffic enforcer. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita 7:18. This time sa DZRH Pangunahing Balita. Alas 7:24 na ng umaga. Puntahan natin ang ating mga RH reporters sa salimbayan ng mga balita. RH29 Boy Gonzales sa Maynila. Go, go, go!
Anthony, isa sa ilalim ngayon sa inquest proceeding, yung driver ng truck na nasangkot sa aksidente kahapon ng umaga sa Mel Lopez Boulevard. Reklamo reckless imprudence that resulted to homicide ang isasampa laban sa driver na si Jomar na nabangga ng isang SUV na minamanaw naman na isang nagyanyanan John Ardem na residente ng San Paulo, Maynila. Ayon kay Police Major Anthony Olgado, ang hepe ng Manila District Traffic Enforcement Unit, na ngayong umaga i-invest na ang naturang truck driver na kinamatay nga ng isang SUV driver. Ngayong umaga, marami na namang truck, Anthony, ang pumaparada sa pinaka-fast lane ng Mel Lopez Boulevard na madalas pala may mga disgrasya dito sa naturang lugar. Ayon kay Kagawad Jonathan Perecio ng Barangay 39, nasa 5 na yung halos namatay dito sa naturang lugar mismo na napugusan na bangga ang isang SUV driver. Si Kagawad Jonathan Perucho, kanina lang umaga, meron na kayong tinaboy na mga truck na pumaparada po sa pinaka-center, sa pinaka-fast lane. Ano po ang lagi niyong ginagawa dito? Madalas atang may mga ginagawa parkingan. Ano po yung mga driver? Opo, papahinga po sila rito. Madalas sa gabi hanggang umaga, inaabot sila ng papahinga. Naabot sila ng minsan sa truck ban, tagalan sila mag-park dito. Wala naman po nagbabawal dito sa amin. Kundi kami mga barangay lang. Hindi naman po namin trabaho yan. Dapat trabaho po ng mga pulis, traffic bureau yan. Kamukha nito, meron naman po parada rito. Yung truck na naman, truck rin, kasi wala na. Opo. At kung sa road yan, ito yung tinatapuriang killer road. Dito sa lugar na ito, 5 na. Opo. Kabilang side. Kabilang side po, marami na rin po. Halos 5. Namatay na mula 2023. Bale, mga 10 na rin po. 10 na rin. Salamat po. Yan, Anthony. Si Kagawad Jonathan Perucho na nakakailang saway na ng mga truck driver na ginawang garahe. Ito pinaka-fast lane ng Mel Lopez Boulevard. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito yung natin tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH29 Boy Gonzales. Meron namang matinding traffic dyan sa Sumulong at Marcos Highway na binabantayan ng ating RH52 Edniel Parosa. Kailan ba matatapos yan, Edniel? Anthony, halos 1 taon nang kinukumpuni itong bahaging ito ng Masinag sa LA, Lower Antipolo, para sa flood control project ng DPWH National. Ang problema dito sa aking kaliwa, nagdudulot ito ng matinding traffic tuwing rush hour sa umaga, lalo na mula sa Antipolo sa Rizal papasok sa Metro Manila, partikular na sa bahagi ng Marikina at patungong Cubao sa Quezon City. Dahil kasi dyan sa heavy equipment na nakahampalang sa paanan ng Sumulong Highway, isang lane na lamang ang nadadaanan ng mga sakyang lumalabas patungo sa Marcos Highway. Kaya ang siste, nagpapatupad ng zipper lane ng mga enforcers dito tuwing umaga at hinahati ang daanan packet naman sa Antipolo Itaas. Inaasahan ngayong buwan matatapos itong proyektong itong mapakikinabangan din naman ngayong papasok ang La Nina season. Pero para sa mga motorista, kapit muna dahil kausap lang natin ngayon lang itong Office of Public Safety and Security ng Antipolo. Wala pang final na petsa itong completion, yung pagkakumpleto ng proyekto. Nakikita sa ating live video ngayon via Zoom sa DZRH TV. Sama-sama yung mga jeep, mga private motorists, mga bike, riders na motorsiklo. Kanina may mga truck pa at mga bus na gumagamit nitong isang lane lamang mula sa Antipolo papunta diyan sa may o dito sa may bahagi ng Marcos Highway. May mga alternatibong ruta tayo dito, Anthony. Pwedeng dumaan yung mga motorista sa SM Cheryl at Blue Mountain, bahagi ng Sumulong Highway. Yung mga pabalik naman patungo sa Antipolo Itaas,
bukas itong Kingsville Subdivision, pero tuwing gabi lamang ito, alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. So yan ang sitwasyon dito sa bahaging ito ng Eastern Metro Manila para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. Meron pa palang isang humahabol. Yung palang naalala nyo yung binibida ko kahapon, yung professional Korean football player na dinukutan ng mga babae. Mga babae, pero ako naman siya, nabawi naman siya, no? Sige, pero buti nga kamo at walang nasaktan doon. O hindi nila sinaktan yung hinold up nilang dayuhan. Eto, may tinitingnan daw pong anggulo ang pulis. Mukhang may sindikato doon sa BGC. Tira. Akala ko sa kongreso lang yan. RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle. Sa Jerry Katunying, sinisilip ng BGC Police Station na posibleng sindikato ang nasa likod ng pandurukot sa isang Korean footballer na si Lee Young Park dito sa lungsod ng Taguig. Ayon sa ating source sa BGC Police na tumanggi ng pangalanan, hinahunting na nila ang 6 na suspect na nahagip sa video ng atleta. Naniniwala mga otoridad na mas malaki pa ang grupo ng mga mandurukot na ito dahil kataka-taka raw ang lakas ng loob nila na puros kababaihan. Pero hindi na umano naghain ng report at kaso ang Koreanong footballer sa BGC Police Station. Gayunpaman, patuloy ang kanilang investigasyon sa insidente upang maprotektahan ang iba pa mula sa paparehong insidente sa lungsod. Matatandaan sa kanyang Instagram post, sinabi ng atleta na naglalakad siya sa BGC ng Kuyugin at paligiran siya ng 4 na kababaihan. Live mula dito sa Taguig, Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you Giselle, dyan sa BGC. Naalala ko lang alam nyo itong mga ganitong istorya ay big deal sa atin big deal. Pero alam nyo po ba pagka ikaw kayo magpupunta sa Europa, punta kayo ng Barcelona, punta kayo ng Paris, especially sa Paris, France. Naku po, 2.5 ng pang-hold up doon. Ang lalaking tao nung nang-hold up. Ang lalaking tao. Meron nga po akong nakasabay na isang Singaporean businessman. Palibasa, kailangan daw niyang pumunta-punta dyan sa Pransya dahil sa kanyang negosyo. Pagsakay daw niya ng tren sa Paris, dinistract lang daw siya. Meron lang daw inihulog somewhere. Paglingon niya, napitik na yung kanyang kartamoneda. Magkano ka ako nawala? Alam niyo kung magkano yung nawala? Sa halaga ng US dollar, $5,000 US. Kung daw yun, 4 na lalaki. Yung, at may babaeng kasama. Yung nandistract sa kanya, babae, tapos nung paglingon niya, ayun na. At ang gagaling, at yun po ay, alam nyo ba ang ginawa ng Paris government dyan? Dahil mga dayo galing sa iba-ibang mga bansa din yung hindi naman locals, galing din sa ibang bansa yung pumipitik. Ang ginawa daw po ng Paris government dyan ay inalok ng 10,000 euros bawat isa na umuwi na sa kanilang pinanggalingan. Yung iba dyan galing Senegal, yung iba galing sa parang African country na dating kolonya ng Pransya. Binigyan daw, inalok ng tig 10,000 euros para magsiuwi na. Nag-avail naman daw, nag-avail ng 10,000 euros. Ayun, pagkalipas lang ng ilang buwan, bumalik uli, may kasama pa. Ang bihira. So, bagamat na sinabi ko kahapon na sinisira ng ilang mga kababaihan, ang pangalan ng mga kababaihan Pilipino, hindi po tayo nag-iisa doon. Mas tulisan po yung ibang mga tumitira doon. At yung iba doon, mga magaganda pa forma, Bill. Ang gaganda ng suot.
Talagang mas pogi pa kay Jason Statham eh. Sabi nga nung ibang general na nakuyog doon dati, may mga general na nagpunta ng Barcelona na nadali din nadali kaya may tinira sila doon hinold up sila doon. Hindi sila makapalag kasi ang lalaki. Parang yung tumalo sa Philippine team yung Brazil. Ang lalaki, matatakot ka kaya ang bilin nga lagi doon pag pupunta ka ng Europe, ingatan mo yung wallet mo, ingatan mo yung passport mo, at ingatan mo rin yung mga credit card sapagkat pwede yung magamit ng mga masamang loob kapag ka na-hold up ka na. Ayun, yun. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:35 na ng umaga, balik balita tayo. Kumpiyansa po si DILG Secretary Benher Abalos na mas mapapabilis ang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa 10 milyong pisong reward money na donasyon ng ilang kaibigan ng kalihim. Sa panayam ng DZRH kay Abalos, sinabi nitong meron na silang natutrack na lokasyon sa pinagtataguan ng pastor, ngunit nahihirapan anya ang kapulisan sa dami ng mga followers na umaharang sa pag-aresto. Bunsod nito, nanawagan na rin si Secretary Abalos sa mga followers ni Kibuloy at pati na rin kay Kibuloy. At sa mga supporter naman ni Pastor Kibuloy, ako talaga nananawagan. No? Alam ko, naniniwala po kayo kay Pastor, pero sana maniwala rin tayo sa sistema ng ating bansa. Pareho naman tayong Pilipino rito eh. Kung talagang wala ka sa si Pastor, ilabas siya sa korte ito. Meron tayong mga West na makikinig dito. Ang tinig ni DILG Secretary Benher Abalos. Pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kasunduan na magpapalakas sa ugnayan at pwersa ng kanilang militar matapos pong lagdaan ng RAA o Reciprocal Access Agreement sa harap ng nagpapatuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ang RAA ay nangangailangan ng ratifikasyon ng Senado ng dalawang bansa. Sa sandaling magkabisa ang kasunduan, makakalahok ang Japan sa pagsasanay militar o mas malaking balikatan military exercises na isinasagawa taon-taon ng Pilipinas at Amerika sa halip na isang observer lamang. Ang RAA ay bibigay daan din sa mga pwersang Pinoy na makapasok sa Japan para sa joint combat training. Ang kasunduan ay nilagdaan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro at Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa na sinaksihan ng Pangulong Marcos sa Malacanang. Umarangkada na ang ika-4 na sunod na linggong oil price hike sa anunsyo ng oil companies. Tumaas ng 1.60 ang bawat litro ng gasolina habang may 65 centavos sa diesel at 60 centavos sa kerosene. Ang panibagong taas presyo sa petrolyo ay bunsod ng nangyayaring tensyon sa gitnang silangan at tumaas na demand sa petrolyo. May nag-message dito sa atin, Bill. Yan sabi so okay lang ang hold up dito sa atin? Meron ba ako sinabing ganun? Talaga naman sa hinaba-haba ng kwento ko bumuo kayo ng konklusyon So okay lang daw ang hold up dito. Alas 7:38 ng umaga, nagdagdag ng security personnel ang pamuno ng UP Diliman sa kanilang campus upang matiyak ang kaligtasan at maprotektahan ang kanilang mga estudyante sa loob ng compound o ng campus. Kasunod ito ng pananaksak sa isang tao sa National Science Complex ng Universidad alas 8 kagabi. Nagsasagawa na ng investigasyon ang QCPD sa nangyari habang pinaalalahanan naman ng mga estudyante na maging alerto at i-report sa otoridad ang anumang kahinahinalang bagay o tao. Matatandaan na noong January 2013, isang pillbox ang sumabog sa bisinidad ng Palma Hall sa nabanggit na universidad na ikinasugat naman ng 2 katao. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko'y
Uy, magandang umaga at happy birthday kay Big Time Bernard Peralta. Kuya Bernard, happy birthday sa iyo. Nasaan ka ba ngayon? At magandang umaga rin kay Kuya Ronald Rivera de Vera. Happy birthday din kay Attorney Ronald Redentor de Vera, ang Head Executive Assistant sa Office ni LRTA President Hernando Cabrera, sabi ni Attorney De Vera. Siya pala ang EA o Executive Assistant doon. Happy birthday Attorney Ronald Redentor De Vera. Marami palang bumabati talaga kay eto, binabati din ni Igan Arnold Clavio si Kuya Bernard Peralta. At magandang umaga at happy birthday din. Ang dami palang nagbe-birthday ngayon kay Nanay Conching. Nanay Conching, happy 80th birthday po sa inyo. Kuya Mark Navarro, magandang morning. At binabati po ni Kuyang Check Talay ang mga bagong generals, bagong promote na generals. Ikot-ikot ka dito sa isipan ko. Itong sina General Alberto Villapando, Class 96, at General William Segun, Class 95. Mga bagong promote na general. Magandang morning and congratulations. Kuya Ricky Alipio, magandang morning po sa inyo. Gayon din kay Kuyang Bar Mendoza. Kuyang Jerry Labasan, magandang morning. At sa mga miyembro ng Press Photographers of the Philippines na laging nakamonitor habang nagkakape, Kuya Mon Samson, magandang morning. Wala pa ba? Wala pa? Sige, bukas na lang si Morley. Bukas na lang kasi nahulaan ko naman na yung pinahulaan niya. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Sa sports, na stroke sa gitna ng National Championship Competition ang pinakasikat na chess grandmaster ng Bangladesh na si Zaur Rama. Ayon kay Bangladesh Chess Federation General Secretary, ayon sa Bangladesh Chess Federation, pagka mga ganitong pangalan, hindi na binabanggit yun sa... Ayon sa Bangladesh Chess Federation, natumba tong si Rama, 50 years old, sa gitna ng ika-12 round ng championship laban sa fellow grandmaster nito na si Enamul Hossain. Agad naman siyang nadala sa ospital, ngunit dineklarang dead on arrival dahil sa stroke. Mababatid na si Rama ang may pinakamataas na rango na 5 chess grandmaster sa Bangladesh at ilang beses na rin itong nanalo sa National Championship. Siya rin ang ikinatawan ng Bangladesh sa 44th Chess Olympiad sa India noong 2022. Ang bata nito, Bill, 50 anyos habang naglalaro. Ay, grabe. Ingat po tayo sa ating kalusugan. Balitang kalusugan, nagbabala po ang Toxic at Waste Watchdog Organization na ban toxics sa mga magulang na maging mapanuri sa mga binibiling school bag o backpack ng kanilang mga anak. Kasunod ito na natuklasang mataas na level ng toxic lead sa ilang ibinebentang backpack sa Divisoria. Ayon sa ban toxics, nakitaan ng toxic lead levels ng hanggang 11,900 parts per million ang mga naturang bag at wala ring tamang labeling ang mga ito. Ang clue daw po sa mga bag na may ganito, yung mura lang. Isip-isip mo, backpack 150. O kapag ka 150 pesos, medyo kabahan kayo. Dahil dito, muling nagpaalala ang grupo sa mga magulang, laging tingnan ang label ng mga school supplies na binibili para sa anak upang matiyak na wala itong toxic chemicals. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita sa pangalan po ni Jerry Baha. Ito si Anthony Taberna. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. This time check is...
Ay. Malakas na ulan, I'm sure. Yung mga hindi nakapagpalit ng bubong, nung sira yung inyong bubong, ay na-experience na ninyo ang pagsasahod ng timba, ng palanggana, ng baso, ultimo platito sa loob ng bahay dahil sa dami ng tulo. Sabi ko sa inyo magpalit na kayo ng bubong ng bahay kapag kami sira na Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Magandang morning kay Ombudsman Samuel Martires. Your Honor. At ba ang dami-daming nasususpindi ngayon? Totoo ba, Ombudsman, yung interpretation ni COMELEC Chairman George Garcia na kapag ka ang isang opisyal ng pamahalaan na halal pagka po may kasong administratibo at dinesisyonan na ng Ombudsman ng dismissal from the service, halimbawa grave misconduct ang kaso at dinesisyonan ng Ombudsman ng dismissal from the service, tapos ang accessory penalty ay yung perpetual disqualification from holding public office. Totoo ba, Ombudsman, na hindi na siya pwedeng kumandidato kahit na naka-appeal pa yung opisyal ng gobyerno na yon? Is that true? Yung ba'y totoo? Hindi nga, marami tuloy ang kakaba-kabaan ng mga opisyal ng pamahalaan na may kaso sa Ombudsman na baka bilang madesisyonan ang kanilang kaso bago mag-eleksyon, bigla silang ma-disqualify from running. Ang sabi po ng COMELEC kasi, tatanggapin nila yung COC, but eventually, ika-cancel nila ang Certificate of Candidacy pag nalaman nila na yung taong iyon ay meron pong kaso sa Ombudsman and was dismissed from the service na may nakalagay na perpetual disqualification from holding public office. Patay kang bata ka. May mga nalaman kasi tayo nung nakaraan, nung hindi pa si Attorney Garcia ang COMELEC chairman, na pinapayagan nilang tumakbo at nanalo pa kahit na may desisyon na ang Ombudsman for the reason na naka-appeal pa raw yung kaso. Nakto, iba ngayon ang COMELEC. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, Huli man daw at magaling, nabihag, huli pa rin. Mahihabol din. Pahabulin natin si Tita Morley Alinio sa kanyang report na meron daw isang actress na umaaming siyang dahilan ng paghihiwalay nila ng kanilang mister. Naku, ano ba to? Gusto ba niyang magkabalikan sila? Alamin nga natin ang latest showbiz balita mula kay Tita Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, nakakaloka sa super mega na kabaling paging PLDT dahil may problema na naman ako sa inyo. Anyway, nakakaloka nga itong actress na to na kung saan ay na-realize niya na siya pala talaga ang tunay na dahilan na may kasalanan kung bakit nasira ang kanilang relasyon ng dati niyang jowa. Labis daw na pinagsisisihan ng naturang actress ang kanyang ginawa, kaya lang ay kailangan niya na lang ng panindigan po anuman ang kanyang naging desisyon dahil wala na siyang magagawa dahil una tigit sa lahat ay nagkaroon na siya noon ng boyfriend at ang dating mahal niya sa buhay na lalaki na ama ng kanyang anak ay mayroon na rin daw jowa ngayon. Pero kung babalik ka ng nakaraan, aayusin daw sana ng naturang actress na to ang kanyang pagkakamali. Ang isa sa mga pagkakamaling itinuturing ng naturang actress ay madali daw siyang naniwala sa mga sabi-sabi, buyo-buyo at mga chismis kung kaya pinaghinalaan niya ng kung ano-ano ang kanyang jowang aktor. Ang naturang actress na nagsisisi sa kanyang ginawa ay si actress. Ang actress na to ay mahilig sa mga cartoon na Snoopy. Yan ang ating DZRH. Ang dali na ulan. Ito po ang yung RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! oh,
magandang dilag. Thank you, Tita Morley. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Okay, this one's for Gabby. Sikat tong libro na to ngayon. Sikat yung libro na to. Mabuti na lang at ako'y nakakuha ng kopya. Maraming salamat po sa pagpapadala niyo sa akin ng kopya. Ito'y marami tayong matututunan dito po sa libro na to. Dati po siyang miyembro ng gabinete, ano? Dati siyang miyembro ng gabinete, gumawa po sila ng libro. At kung meron po kayong pagkakataon ay maghanap po kayo nitong libro. Ano ba to? Available ba to sa Kwan, sa National Bookstore? Ito, pinadalan ako ng kopya eh. Ito po, mga kababayan. Art of Living. Ayan, si former DOTR Secretary Art Tugade, meron pong bagong libro. Yung una nabasa ko eh. Ano ba to? Kung ano to? Volume 2 na ba to? Oo. Ito po, ang ganda-ganda ng libro na to. Ang dami nating matututunan. Halimbawa lang, Bill, itong libro na to, ang isa po sa matutuwa ka, ituturo, mababanggit ni Secretary Art Tugade, yung kahalagahan ng punctuality. Sabi nga ni Secretary Tugade, kung hindi mo kayang respetuhin ang oras mo, sarili mong oras, paano mo re-respetuhin ang oras ng iba? Ano ba, may meeting ka, tapos pahuli-huli ka. Paano ka uunlad sa buhay? Boy, late ka. Sabi mo, matraffic po. Alam mo namang matraffic, sabi ni Secretary. Alam mo namang matraffic dito sa Metro Manila, tapos aalis ka ng bahay mo menos sa Kuntel. So, alam mo nang matraffic. So, ang dami ditong mga matututunan. Halimbawa, meron pong binanggit dito si Amard Ehe. Sabi po ni Secretary Art Tugade, when you go to gatherings, never think everybody knows you. Miss Apit, pakinggan mo to ha. Pag pupunta ka daw sa isang pagtitipon, huwag mong iisipin na kilala ka ng lahat ng tao. Always assume no one knows you. Lagi mong ipagpapalagay na walang nakakakilala sa iyo and introduce yourself to them at ipakilala mo ang sarili mo sa kanila with your first name without your title. At ipakilala mo ang iyong sarili sa kanila sa iyong pangalan, yung first name mo, without your title. Kasi may mga tao na, hindi mo ba ako kilala? Yung bang tipong, pagka hindi ka binati nung kausap mo, bastos to ah. Hindi, no. Huwag mo siyang iisipin na kilala ka ng lahat ng tao. At huwag ka magdaramdam pagka hindi ka kilala. Halimbawa, may nagpa-picture sa yung isa, tapos sasabihin nung kasama niya, uy, sino ba yan? Magtatampo ka dahil hindi ka pinapansin. Hindi. Sabi ni Secretary Art Tugade, never assume that everybody in the room knows you. Ayun, Secretary Art Tugade, that's a word of wisdom na tatandaan po namin. So, ulitin ko lang ha, ito pong librong ganito ang marami kayong mapapala. The Art of Living. Sa pangalan po ni Jerry Baja, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend!